Aswang sa baryo ng Bicol. Sa gitna ng kagubatan ng Bicol, may isang baryong hindi mo basta-basta mapapasok. Tahimik, mapayapa, pero may mga bagay na hindi sinasabi ng mga tao. Mga sikreto ng hating gabi. Mga sigaw na natatabunan ng katahimikan ng bundok. Ako si Marky, isang field researcher mula Maynila. Nag-ikot ako sa iba't ibang probinsya para mag-interview ng mga albularyo at matandang may alam sa mga kwentong bayan. Isang araw, napadpad ako sa baryo ng Sitio Lagawe. Tahimik, magagalang ang mga tao. Pero kakaiba ang mga tingin nila sa akin. Lalo na si Nanay Elma, ang matandang herbalista. Huwag ka lalabas paggabi ha, ay ho. Sabi ni Nanay Elma. May mga nilalang dito na hindi natutuwa sa mga bisita. Akala ko'y lokal na babala lang. Pero pagsapit ng hating gabi, narinig ko ang sigaw ng babae mula sa gubat. Sinilip ako sa bintana, at nakita ko ang isang batang nakabitin sa puno. Walang laman ang tiyan. Kinabukasan, tahimik ang mga tao. Walang may gustong pag-usapan ang nangyari. Tinanong ko si Nanay Elma, pero ngumiti lang siya. Ngiting parang alam niyang siya ang susunod kong pagdududahan. Kinagabihan, pumunta ako sa likod ng baryo. May narinig akong mga boses, ritual. Mga taong nakaitim, paikot sa apoy. At sa gitna, isang bata. Biglang napalingon sila sa akin. Naglakad ng sabay-sabay. Pero hindi sa lupa. Fall, lumilipad sila. Mga aswang, ang buong baryo. Tumakbo ako. Tinakpan ko ng asin ang buong katawan ko, pinunit ang rosaryo at itinali sa leeg. Pagdating sa kubo, wala na si Nanay Elma. Pero may iniwang sulat. Hindi mo na kami matatakasan, Marky. Ang dugo mo, sa amin yan. Bago ako mawala ng malay, naramdaman kong may kumakain sa binti ko. Isang matanda, pero may dila na parang sawa. Ang mga kwento sa baryo, hindi laging alamat lang. Minsan, totoo pala ang kinatatakutan. Aswang after dark. Hindi lahat ng baryo ligtas.